Halos madurog na ang mukha nito, halos maghalo na ang ngipin at labi. Pagkatapos, si Jeffrey sa orihinal, na may mukhang puno ng determinasyon, ay naglabas ng kamay at nagpakawala ng ilang atake. Ngayon, kumulog sa buong paligid. Sa isip ni naisip niya na ang kasanayang ito ay nagpapasimula ng isang atake, at sa huling sampal, tinatamaan ang butot dugo na inilalabas ng kalaban. Pinipigilan nito ang pagdaloy ng dugo at tinatawag ang kulog. Ito ang teknik na tinatawag na longden, na kinatatakutan ng mga tagasilangan. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang kamay na bumuo ng isang bilog ng kapangyarihan. Ngayon, ito ang sikretong martial arts ng Long Wen. Si kasama ang paglitaw ng kidlat, ay nagsimulang magsama-sama na lumilikha ng ingay na umaalingaw sa langit at lupa. Si Sophie Gold ay sunog na sunog ang buong katawan, nakabukas ang bibig. Sumimangot si habang tinitingnan siya, nag-iisip na hindi man lang siya nakakakilos bago mamatay. Tiyak na masakit ang buong katawan niya dahil sa kuryente. Hindi man lang siya natinag nang makita si Sophie Gold na namatay sa harap niya sa pinakamasakit na paraan na dapat niyang maranasan. Sa isip niya, kinutya niya na bagay ito sa mga taong katulad mo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglabas ng isang bagay na may kakaibang hugis. Tumingin si sa paligid na puno ng kuryente, nag-iisip tungkol sa laban kay Swordfish kanina. Walang epekto ang pisikal na atake kay Swordfish. Dahan-dahan niyang itinaas ang plauta sa kanyang bibig. Naisip ni na dapat niyang gamitin ang magic attack na may elemento ng kuryente o apoy, o kaya'y banal na enerhiya. Napapadali ito sa kanya. Isang atake na lang at mawawala na ito. Ngunit bakit pa magsasayang ng magic power? Tumayo si sa paligid ng mga bagay na puno ng kuryente at tumugtog ng plauta. Tinugtog niya ang E-Harmony of Destruction ni Sophie Gold, sinira ang magic na koneksyon sa mga cells ni Sophie Gold. Biglang may nagsalita mula sa likod ni alam mo ang kantang iyon? Nakakagulat, may sumayaw na damit sa hangin. Ipinagpatuloy ng boses, iyon ang sikreto ng mga alagad ng Demon King. Hindi pa ito nahahawakan ng templo. Bumaba si Hela, sa orihinal, mula sa itaas. Bago pa man lumingon si tumingin si Hela kay ngumiti ng bahagya, at nagsalita, masyado kang maraming alam. Agad na nakilala ni si Hela. Nakita sa mukha ni ang tensyon. Naisip niya, sa wakas. Nagsimula siyang balikan ang mga alaala niya noong nakilala niya si Hela sa nakaraan. Si Hela na nakatanggap ng misyon na hindi maaaring mabigo, ay umatake sa kanya na may martial arts na katulad sa kanya. Ang imahe ni na inaatake ni Hela ay lumitaw sa kanyang isip. Kung lolokohin ko si Hela at aagawin ang kanyang rekomendasyon, makakasali ako sa expedition team. Gusto niya akong subukan. Natapos ang kanyang pagbabalik tanaw sa mga pag-iisip na puno ng determinasyon na nakatuon sa kasalukuyang layunin ni Panahon na. Kailangan kong pumasa sa kanyang pagsubok, at paniwalaan niya ako na ako ay alagad ng Demon King. Ito lang ang paraan upang baguhin ang hinaharap at sumimangot siya. Mukhang mayroon pang nakatagong layunin. Nagsimulang alalahanin ni ang kanyang sarili na nagsasanay ng martial arts sa nakaraan. Ang utang na hindi ko nabayaran noon. Desidido siya sa kanyang layunin. Gusto kong magkaroon ka ng ibang kinahinatnan sa buhay na ito. Hinigpitan niya ang kanyang kamay, ipinapakita ang kanyang determinasyon. Tumingin siya kay Hela na may galit at isang planong nakaplano sa kanyang isip. Kaya dapat ko siyang lokohin para mapalapit kay Hela, kahit ano paman. Nagsalita si Hela sa tahimik na kapaligiran, umingisi. Sinusundan kita kanina pa at nagdesisyon ako nagi. Hindi man lang natapos ni Hela ang kanyang pangungusap, inilabas niya ang kanyang espada mula sa likod. Inilabas niya ang espada na may galit at sinabi na siya ay isang target na dapat alisin. Sa sobrang bilis, tumakbo siya papunta kay Itinutok ni Hela ang espada sa kamay ni na naghahanda ring ipagtanggol ang kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng kidlat sa paligid ng kanyang dalawang kamay. Hawak ni Hela ang espada na nakatutok kay kasama ang isang malakas na puwersa. Ang mga atake ng espada ni Hela ay patuloy na bumabalot kay upang siya'y atakihin, ngunit parang hindi ito nakaapekto kay Bahagyang nagulat si Hela, nag-iisip na parang hindi siya tumatama.
Agad na may tatlong bato na bumabalot, ang kidlat ni Zephyr ay lumitaw mula sa likod ni Hela. Agad siyang nakapag-react, tinatamaan ang lahat ng mga bato na papunta sa kanya. Hindi na gaanong nagbibiro si Hela tulad ng dati. Nagsalita siya, napakaganda. Hindi ko akalain na hindi ka lang nakakaiwas, kundi nakakaganti pa. Naisip ni Hela na sa lugar na ito, maliban sa kanyang master, walang masyadong makakasabay sa kanyang bilis at atake. May ibang layunin siya. Naiinis si Zephyr dahil hindi siya nakatama sa kanyang atake. Hawak niya ang bato sa kanyang kamay, sinabi niya kay Hela na may pangungutya, nakikipaglaban sa isang taong walang armas, at kailangan mo pang gumamit ng espada. Para bang tinamaan ang kanyang puso. Sumimangot si Hela, naiinis. Agad niyang ibinaba ang espada sa lupa, at mabilis na pumasok sa isang seryosong martial arts pose. Hindi rin nagpatalo si Zephyr, pumasok sa pose na katulad kay Hela, na may seryosong tingin. Pareho silang naghahanda na atakihin ang isa't isa. Lumitaw ang kidlat ni Hela. Nagpalitan ng atake sina Hela at Zephyr, walang nagpatalo. Ang paliwanag ay ginamit ang parehong prinsipyo ng Longzi, ang sikretong martial arts ng Longfeng, na bumabalot sa katawan sa kuryente na nagmumula sa pagsabog. Dahil dito, nadaragdagan ng gumagamit ang bilis at lakas. Itinaas ni Zephyr ang kanyang kamay, nagsimula ring lumitaw ang kidlat. Ngunit ang mga taong gumagamit ng martial arts na ito ay alam kung paano ito harangin. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata, hindi natatakot. Sikretong martial arts ng Longwan, Yin at Yang, hating kidlat, may dalawang polaridad ng Yin at Yang. Ang polaridad ng Yin at Yang ay umaakit sa isa't isa. Ang dalawang kidlat na iyon ng dalawang tao ay nagbanggaan, lumilikha ng isang malaking pagsabog. Ngunit ang estilo ng pagtatanggol na ito ay may parehong mekanismo sa dalawang electric poles na nagtutulakan sa isa't isa. Nahihirapan siya ng husto upang makipaglaban, upang talunin si Zephyr. Kinokonekta niya ang atake sa positibong elektrika, at pinapanatili ang koneksyon sa positibong elektrika upang maiwasan ang mga atake. Pagkatapos ng ilang laban, galit siyang nag-isip na dapat tapos na ito. Ngunit sa sandaling iyon, pagkatapos niyang patuloy na atakihin siya ng mas mabilis pa sa liwanag. Unang kaso, kung ang katawan ay hindi nababalot ng sapat na enerhiya, hindi malilihis ang atake at tatama sa target kapag mas malakas ang electric shield o katumbas ng magkasalungat na kidlat. Ang atake ay hindi tatama. Ikalawang kaso, kapag mas mahina ang electric shield, ang magkasalungat na kidlat ay nagpapawalang bisa sa shield. Ang oras ng pag-atake at ang dami ng enerhiya ay dapat sanain ng baliw upang ayusin ayon sa reflexes ang mga indicator na ito sa isang iglap upang magamit ito sa larangan ng digmaan ng epektibo. Hindi maaaring gumamit ng murang cheat tulad ng pagkopya upang gayahin. Nagalit si Hela, hindi alam kung paano. Totoo iyon. Ang buong katawan niya ay nagningning, naglalabas ng berdeng liwanag ng kidlat. Nagangalit ang kanyang mga ngipin, nag-iisip mas nakakainis ito. Si Big Brother at ako lang ang tinuruan ng sikretong martial arts ng Longwan. Hindi nakatiis si Hela at tinanong, sino kang aso ka? Alagad ng Demon King ng Siyam na Ranggo. Lord of the East, Jin Viang, Lonely Dragon. Ang lalaking nagmula sa silangan. Ang taong dumaan sa lupain ng Demon King, ang Sahara Desert, mula sa 6 GA District sa silangan hanggang dito sa 6 GA District, Aslan. Ang taong iyon ay may isang hukbo na sumusunod sa kanya. Ang taong nagpabuhay sa mekanismo ng pamamahala ng Demon King Sect na may misteryosong teknolohiya at martial arts, Longfan Thought. Mayroong 2 pang kahalili at daan-daang alagad na nakakaalam lang ng mababaw na bahagi ng martial arts. Minana nila ang core ng Longfan Thought mula sa Lord of the East. Sa 2 tagapagmana na iyon, ang isa ay ang biological na anak ni Jin Yaong, si Jin Gang, Madragon, o sa madaling salita, ang kanyang tunay na anak. At ang isa pa ay ang batang inampun niya sa 6 GA District, si Aslan, si Nest Child. Araw-gabi silang nagsasanay, nakikipaglaban sa isa't isa. Pareho silang hinihiling na maging dalubhasa sa martial arts sa pamamagitan ng tunay na labanan. Dahil dyan, 2 tao lang ang sapat, dahil dapat panatilihing sikreto ang core ng martial arts. Ang tuyo, maalikabok na disyerto. Una sa lahat, sigurado akong hindi kakabilang sa 2 core disciples. Hindi tumigil sa pagkunot ng noo si Hela.
Hindi lang iyon, inalis mo ang mahalagang kayamanan ng shogunate. Ang bagay na iyon ay pinalaki ng dugo at laman ng 100 tao na nakalaan lang para sa ekspedisyon na ito. Hindi ako naniniwala na ikaw ay alagad ng Demon King. Si Zephyr ay nakatayo pa rin doon, nakikinig sa kanyang mga katanungan. Sino kang aso ka? Anong gusto mo? Itinaas niya ang kanyang 2 daliri sa harap, ngumiti at sinabi, simple lang, hindi mo naisip. 2 disipulo lang ang tinuruan ng sikretong teknike. Huminto siya saglit at nagpatuloy, paano kung mamatay ang isa sa kanila? Pagkarinig niya nito, hindi niya ito inaasahan. Kung mamatay ang isa, hindi na makakapag-ensayo ng mag-isa ang isa pa. Masyadong abala ang Panginoon upang maglaan ng oras upang sanayin ang isang tao, at napakatagal upang sanayin ang isang bagong disipulo. Habang iniisip niya ito, hindi siya makapaniwala. Namilog ang kanyang mga mata. Kung ganon, hindi maaari. Ngumisi si Zephyr, ako ang misteryosong disipulo, sinanay upang maging handa sa sitwasyon kung saan ang isa sa kanila ay Shadow Disciple. Isang matagal ng tradisyon ng mga martial artists sa silangan. Isang Shadow Disciple na sinanay ng sikreto, para sa pag-iingat kung sakaling may mangyari sa opisyal na tagapagmana. Siya ang taong hindi man lang pinapayagang malaman ng internal set. Iyon ang nakatagong baraha, na tumutulong na mapanatili ang pag-iral ng SEC sa kaso ng emergency. Ngunit papatayin sila kung ang opisyal na tagapagmana ay umunlad ng ligtas at umupo sa posisyon ng headmaster. Ito ay upang alisin ang anumang banta, dahil ang Shadow Disciple ay sinanay tulad ng mga opisyal na tagapagmana, at ang pagpapanatili sa kanilang buhay ay maaaring magdulot ng gulo. Sumimangot si Zephyr, nag-iisip, ito ba ang mga bagay na naisip ko lang? Gayunpaman, ang tunay na Shadow Disciple ay hindi makakarating sa Tor upang lumahok sa pagsalakay dahil siya ay itatali ni Antari at ng kanyang mga kasama. Siguro si Ante ay gumagawa ng mga bagay na hindi angkop para sa isang prinsesa. Ngumisi si Zephyr. Ipinaplano niya na gagamitin niya ang sitwasyong ito. Matapos makinig ng ilang sandali, hindi maiwasang tanungin ni Hela. Kung totoo ang sinasabi mo, dapat na panatilihing lihim ang iyong pag-iral. Kaya bakit ka pinadala ng master dito? Pagkatapos, agad na sinabi ni Hela, nakipag-ugnayan ako sa master upang kumpirmahin sa kanya, ngunit sinabi niya na hindi pa siya nagpadala ng isang disipulo na katulad mo. Pinagmasdan ni Hela si Zephyr. Ito ay kasinungalingan, ngunit kung siya ay peke, siguradong mag-iisip siya ng isang walang kwentang dahilan. Ang mga alagad ng Demon King sa templo ay nahihirapang makipag-ugnayan sa labas. Ang personal na paghuhusga batay sa sitwasyon ay normal lang. Aalisin ko siya kung makakita ako ng kaunting paghihinala. Nakahanda na ang kamay ni Hela sa kapangyarihan. Kinakapos ng kidlat ang kanyang kamay. Ang mga utos na natanggap ko ay itago ang aking pagkakakilanlan sa mga alagad ng Demon King at lumahok sa pagsalakay sa pamamagitan ng aking sariling lakas. Papalitan ko ang iyong misyon kung may mangyari sa iyo, seryosong sabi ni Zephyr. Pagkarinig nito, hindi maitago ni Hela ang kanyang galit, naggangalit ang kanyang mga ngipin. Alam mo ba ang aking misyon? Kalmadong ngumiti si Zephyr, bakit hindi? Tatakas ka na may dragon heart sa iyong kamay. Mayroong isang magic stone na nabuo sa loob ng puso ng isang dragon na tinatawag na Dragon Heart. Ito ang pinakadakilang item na inaakalang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na katumbas ng isang dragon. Ayon sa alamat, 1,000 taon na ang nakalipas, ang prinsesa na si Eurydica ang unang tao sa kasaysayan na nakahanap ng item na ito at dinala ito sa kanyang libingan. Hindi kayang sabayan ng mga Knights Templar ang bilis ng Demon King. Sa sandaling mahawakan mo ang Dragon Heart, walang makakaharang sa iyong pagtakas. Itinuro ni Zephyr si Hela at nagpatuloy, gayunpaman, kung kaya mong gawin, kaya ko rin gawin. Pagkarinig nito, biglang nagulat si Hela. Ngumisi si Zephyr. Hindi mapakali ang master nang hayaan kanyang gawin ang misyon ng mag-isa. Hindi makapagsalita si Hela sa galit. Ang dahilan kung bakit ako sumuway sa utos at hinikayat kang pumunta dito sa pamamagitan ng mga bagay ay dahil mas komplikado ang mga kondisyon para sa pagsali sa pagsalakay kaysa sa inaakala ko. Bakit pipiliin ang mahirap na paraan kung ang madaling paraan ay nasa harap ko na? Ayan na nga, sabi ni Zephyr, Jeffrey sa orihinal, hinihilot ang likod ng kanyang liig na parang walang magawa. Ngunit agad na nagpakita si Zephyr ng seryosong ekspresyon.
Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa iyo ng sarilinan. Mukhang hindi komportable si Hela, Delphi sa orihinal. Sarilinan? Ano naman? Humakbang paatras siya. Mabilis na lumapit si Zephyr kay Hela, bumulong sa kanyang tainga, tungkol sa blood tear. Nagulat si Hela, nanlalaki ang mga mata. Paano niya nalaman ang tungkol doon? Ang blood tear ay ang ninakaw na kayamanan ng aking pamilya. Sumusunod ako sa aking master para makuha itong muli at maghiganti sa templo. Ang master ko lang at ako ang nakakaalam tungkol dito. Hindi malino kay Hela, nagtanong siya, sabihin mo sa akin, anong alam mo tungkol sa blood tear? Nag-cross ng mga braso si Zephyr, kampante. Sasabihin ko sa iyo kapag pinatunayan mo na karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Una, bakit hindi mo gawing mas madali ang buhay ko? Pwede mo naman akong isama sa raiding party, di ba? Sawa na ako sa mga mabahong tirahan na ibinibigay sa mga nasa huling grupo ng mga hunter. Tahimik si Hela, hindi sumasagot. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo, sabi ni Hela, tumalikod at umalis. Eksena. Lumipat ang eksena sa isang abandonadong mansyon malapit sa templo. Pumasok si Hela at tinawag ang lahat. Mga kapatid, dinala ko na ang huling tao. Ipinakilala ni Hela si Zephyr. Ang pangalan niya ay Zephyr. Pinadala siya ng master para suportahan ako sa misyon. Ginawa ko na ang mga proseso para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Isang madilim na figura na nakaupo sa isang sulok ang nagsalita, akala ko ay kaakit-akit ka. Hula ko ganito ang sitwasyon. Ako si Matthias Grimmer, alagad ng Demon King na nasa ika-36 na ranggo. Umiti siya ng palakaibigan. Magalak kang makatrabaho ang tagapagmana ng Lord of the East. Sumimangot agad si Zephyr. Ibinagsak ni Matthias Grimmer ang kanyang kamay sa mesa. Sa pamamagitan nito, ang mga kandidato sa antas ng alipin na sumasali sa pagsalakay ay susunod sa mga investigador ng heretic at hunting team na napagdesisyonan na bilang 40. Tayo, ang mga alagad ng Demon King, dahil may bagong dating, ipapaliwanag ko ulit ang estratehiya. Dapat ninyong tandaan ito. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Para sa kaluwalhatian ng Demon King sect, si Zephyr ay mukhang hindi comfortable. Naisip niya, akala ko magiging maganda kung mahahanap ko ang mga alagad ng Demon King na nagtatago sa loob ng hukbo sa pamamagitan ng paggamit kay Hela. Ngunit ang katotohanang 40 katao ang alagad ng Demon King ay nakakabaliw. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o tumawa. Hindi sila katulad ni Sahako na simpleng dumadagdag sa mga item at halimaw, o ako sa nakaraan na walang ibang alam kundi ambisyon. Sa sandaling ito, naisip ni Zephyr ang matandang may balbas at ang nakakatakot na nakatakip. Lahat sila ay malakas. Sila ay isang piling puwersa na itinatag na may iisang layunin, ang isakatuparan ang misyon na ito. At isa pa, ang lalaking nakabalot ng bendahe ang buong mukha. Kung napakalakas ninyo, tahimik na sabi ni Zephyr, bakit ninyo susundin ang Demon King? Sinulyapan ni Hela si Zephyr. Ang kanyang paglantad ng pagkakakilanlan ay nagpapatunay na hindi ganap na nagtitiwala ang master sa kanya. Nagtataka si Hela kung alam niya ang tungkol sa blood tear. Gaano sila kalapit para magbahagi ng mga lihim na impormasyon? Ang taong pinagkakatiwalaan ng master ay maaaring hindi ako, kundi siya. Hindi ako dapat mag-alinlangan. Pinalakas ni Hela ang kanyang sarili. Nangako ang master sa kanya. Naalala ni Hela ang nakaraan, ang mga salita ng master sa kanya. Kung ikaw ay magiging mahalaga sa akin, tutulungan kitang maghiganti. Hinawakan ni Hela ang kanyang palad, determinado. Kailangan ko ang master para sa aking paghihiganti. Dahil doon, kukunin ko ang Dragon Heart kahit anong mangyari. Hindi ang Shadow Disciple, kundi ako. Tinitigan pa rin ni Hela si Zephyr. Kung siya ay Shadow Disciple na sinanay para palitan ako, posibleng gusto niyang may mangyari sa akin. Dahil kung mamatay ako, siya ang magiging opisyal na tagapagmana. Baka tutukan niya ako. Umalinggaw ang boses ni Matthias Grimmer. Pagkatapos ipaliwanag ang estratehiya, hahatiin ko kayo sa mga grupo. Ang escort group ay susunod kay Hela at poprotektahan ang kanyang pagtakas. At ang assault group ay haharap kay Lucius, ang pinuno ng mga knights. Nag-alok ng kamay si Hela kay Zephyr.
Dahil pareho tayong inatasan ng parehong misyon, hindi ba't natural lang na magkasama tayo sa iisang grupo? Ngumiti si Hela, nag-iisip na kung may balak siyang agawin ang aking tagumpay at buhay, mas mabuting panatilihin ko siyang malapit sa akin kaysa magkaroon ng distansya. Umaasa ako sa'yo. Tinitigan ni Zephyr ang nakalahad na kamay ni Hela nang may pag-aalinlangan. Si Hela sa nakaraan ko ay bumagsak pagkatapos magtiwala sa maling tao. Habang tinatakpan ng galit ang kanyang mga mata, siya ay tapat at matyaga. Walang magiging silbi ang pagiging kaaway niya. Gusto ko siyang maging kakampi. Kung mapapaniwala ko siya sa akin, siya ay magiging isang mahalagang tulong para malampasan ko ang mangyayari sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, iniabot ni Zephyr ang kanyang kamay para hawakan ang kamay ni Hela. Umaasa din ako sa'yo. Marami akong relasyon na nawala at ang una kong dapat ayusin ay siya. Eksena. Lumipat ang eksena sa isang kuweba na naglalabas ng tunog na gasgas. Isang patpat ang nakatutok sa batok ni Zephyr. Pumili ka, sabi ng isang boses. Ito ay si Hela na nagbibigay ng kondisyon kay Zephyr. Tutulungan mo akong makatakas dito sa pamamagitan ng pag-aaral ng Ultimate Martial Arts Technique o gusto mong mamatay ngayon at maging litson. Ang unang Meridian Opening ay ginawa akong pinakamalakas na tao. Inilipat ng Master ang Long Well sa akin. Kinabukasan. Ang langit ay puno ng sikat ng araw, kasama ang isang bahaghari. Ang mga pangalan ng mga miyembro ng expedition team, ang dungsyo ng libingan ng prinsesa ay inihayag. Sa sandaling ito, nakatayo ang lahat at nag-iisip upang pakinggan ang anunsyo. Ang mga individual na may pangalan sa ibaba ay dapat magtipon sa ika-6 ng umaga bukas. Ang lahat ay titira sa parehong lugar habang sinasanay bilang paghahanda para sa araw ng pagsalakay. Dahil sa mga kadahilan ng pangsiguridad, ang pakikipag-ugnayan sa mga hindi kasama sa raiding party ay mahigpit na ipinagbabawal. Mag-impake ng mga kinakailangang gamit at mag-ulat sa amin kung makakita ka ng sinumang mailayuning ayusin ang huling gantimpala. Si Zephyr ay nakatayo rin sa gitna ng mga taong nakikinig sa anunsyo. Sa isang seryosong ekspresyon, naisip niya na ang lahat ay napupunta ayon sa plano. Siguro dapat na akong magsimulang mag-ayos ng maayos. Maraming eksena ng digmaan ang lumitaw tulad ng Black Iron Dungeon, VTK, mga kapatid, ang nayon sa kanyon kung saan pineke ni Hela ang papel ng anunsyo sa Goblin Dungeon. Nakamit ko na ang pagsalakay sa 3 dungeon tulad ng ipinangako ko kay Gogi. Agad na yumuko ang 3 taong iyon at sabay-sabay na sumigaw, "Salamat, Zephyr." Salamat, Big Brother, sa lahat. Mag-ingat ka. Pagkatapos ay nakatayo si Zephyr na nakakrus ang mga braso at tahimik na nakatingin sa 3 taong iyon at sinabi niya, ngayon lahat ay mayroon ng tagumpay. Dagdag pa ang maraming bakanting posisyon dahil sa 40 alipin na nakatalaga sa pagsalakay, lahat ay madaling mapopromote. Agad na idinagdag ni Zephyr, pagkatapos na mapromote, magiging mas matinik ang daan kaya magsumikap kayo. Isang maliit na blonde na lalaki ang nag-aalangan. Siya ay nag-oo ng mahina. Pagkarinig nito, nagulat si Zephyr at nagtanong, ano? Sa sandaling ito, yumuko ang maliit na blonde na lalaki at nagsimulang mautal, wala. Ngunit sa kanyang puso, nag-isip siya, payagan mo akong sumama sayo, gusto kong matuto mula kay Big Brother. Nag-isip pa siya, hindi ko pwedeng sabihin kay Big Brother. Sa isip ng maliit na blonde na lalaking iyon, mayroong sinserong damdamin kay Zephyr. Bagamat maikli lang ang panahon nila, nakita niya pa rin na ang taong ito ay may ideal, at ang ideal na iyon ay mas malaki kaysa sa kung ano ang kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Sa isip ng maliit na blonde na lalaki, mayroong pagsisisi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nag-isip na ang mga mahihinang tao, tulad ko, ay walang karapatang sumunod kay Big Brother. Sa sandaling ito, banayad na tinuruan ni Zephyr ang maliit na blonde na lalaki. Pinayuhan niya na basta ibibigay niya ang lahat at magsanay ng husto, darating ang araw na makakasabay siya sa akin, at sa oras na iyon, puntahan mo ako. Dahil dito, nagulat at naantig siya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam niya lang na tumingin sa kanya. Agad na tumalikod si Zephyr. Umaasa ako sa inyong lahat. Pagkarinig nito, tumayo ang 3 tao at sumigaw, na may paghanga, maraming salamat. Tiningnan ni Zephyr ang 3 taong iyon, at sa kanyang puso ay nag-isip siya na ang 2 taong dapat ay patay na ay buhay pa rin.
Ang nagniningning na mga mata nila ang nagpapatunay na ginawa ko ang tama. Sa puso, naramdaman ni Zephyr na, gayunpaman, malapit na ring mamatay ang mga taong ito. 3 taon mula ngayon, kung magtagumpay ang mga demon follower sa pagtawag, maraming tao, kabilang sila, ang mamamatay upang pigilan iyon. Kailangan kong kunin ang longdan. Pumunta sa isa pang silid. Sa ilalim ng kumikinang na ilaw ng langis, naisip ni Zephyr na ang susunod na gawin ay sa oras na ito. Lumapit si Leona kay Zephyr at tinanong, "Kumusta? Nasisiyahan ka ba?" Sa silid na ito, lahat ng bagay ay nakalagay sa napaka-eleganteng paraan. Sinabi ni Leona kay Zephyr na nakatanaw sa mga bagay sa isang malalim na pag-iisip. Sinabi niya na ito ang mga kagamitan na nakuha niya. Ipinakita ng mga mata ni Zephyr ang isang pakiramdam ng kasiyahan. Sa isip ni Zephyr, ang mga bagay na ito ay napakaganda. Tinitingnan ang mga armas na nakalagay sa dingding, sa isip ni Zephyr, tulad ng hiniling ko. Pagkatapos tumingin sa kabilang panig, napakarami ring magagandang bagay. Naisip ni Zephyr na pinili niya ang mga mapurol na armas na mahusay sa pagpapadaloy ng mana. Sinabi sa kwento na ang libingan ng prinsesa ay isang dungsyon na puno ng mga gumagalaw na bone golem. Dahil patay na sila, hindi nila nararamdaman ang sakit. Ang kanilang mga katawan ay puro matitigas na buto, na ginagawang walang silbi ang mga atake na tulad ng pagputol ng laman. Kailangang durugin ng isang malaking martilyo ang matitigas na buto. Sa isip ni Zephyr, dahil dyan, para talunin ang mga bone golem, kailangan ko silang durugin gamit ang mapurol na armas. Sa sandaling ito, hinawakan ni Zephyr ang kanyang baba at nagpakita ng isang pag-iisip. Ang mga armas na ito ay may magandang kalidad, bibilhin ko ang lahat. Pagkarinig nito, nagulat at nagpapasalamat si Leona na nagtanong, "Talaga?" Agad na kinuha ni Zephyr ang espada na nakasabit sa kahoy. Sinabi niya sa lahat ng ito. Pagkatapos ay naglabas ng mahabang espada si Zephyr. Sinubukan niya itong hiwain at mahinahon na sinabi, "Gustong-gusto ko ito." Ang kayamanan na iyon ay ang Twilit Longsword, isang antigong bagay mula sa isang knife mula 100 taon na ang nakalipas. Natagpuan ito sa Twilight Castle. Sa loob ng espada na ito ay nagpapalipat-lipat ng isang misteryosong daloy ng enerhiya. Agad na naisip ni Leona na nakuha ko ang lahat ng ito dahil sa kahilingan ng Effie. Ngunit ang paggamit ng longsword laban sa mga bone golem ay hindi gaanong epektibo. Hindi ko maintindihan ang iniisip niya. Pagkatapos ay tiningnan ni Zephyr ang kanyang mukha sa pamamagitan ng makintab na ibabaw ng espada. Naisip niya, at ang kailangan kong alalahanin sa dungsyon na ito ay hindi lang ang bone golem. Sa isip ni Zephyr, sinisikap ng Min Kwang Temple na tapusin ang 15 pagsisikap na salakayin ang dungsyon na ito at ang demon follower ay handang makipaglaban hanggang kamatayan para sa kaligtasan ng Demon Church. Kailangan kong labanan ang lahat para makuha ang longdan. Sa madaling salita, tahimik na nag-isip muli si Zephyr na ang buong raiding party ay kalaban niya. Sa puso ni Zephyr, hindi niya naisip na mayroon pa. Tumingin sa mga mata ni Hela na puno ng pag-aalinlangan, naisip ni Zephyr na hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan. Sa sandaling ito, hinawakan ni Zephyr ang espada at ipinikit ang kanyang mga mata, na para bang maraming problema. Naisip niya na kahit sabihin ko sa kanya ang totoo, hindi pa rin siya madaling makumbinsi. Kung mabigo ako sa panghihikayat at makipaglaban sa kanya, hindi titigil ang laban na ito sa gitna, tulad ng nakaraang pagkakataon. Ngayon, ipinakita ng mga mata ni Zephyr ang isang hinala na ito ay magiging isang laban para sa kamatayan. Biglang may kumatok sa labas ng pinto na nagpagulat kay Zephyr. Lumalabas na isang gwaping na pari ang pumasok na may mabait na mukha, nakikipag-usap sa dalawa. "Paumanhin, nahuli ba ako?" sabi niya. Nagpatuloy siya, "Ako si Angelia, isang pari na nakikipagtulungan sa Research Institute." "Ikaw ba ang ihi na binanggit ni Anna?" Tinitingnan ang kamay na nagpapahina ng espada sa isang bilog na puno ng kumikinang na liwanag. Naisip ni Zephyr na ang pagpapahina ng banal na enerhiya, magic ng mga elemento sa kagamitan ay tinatawag na enchanting. Kung mas mahusay ang pari, mas malakas at mas matibay ang kapangyarihan na ipinahina. Sa sandaling ito, tahimik na naisip muli ni Zephyr na kung naaalala ko ng tama, si Angelia ay isa sa pinakadakilang pari ng templo. Pagkatapos ay nag-oo si Zephyr, "Kung gayon umaasa ako sa iyo." Pagkarinig nito, tumawa agad si Angelia. "Huwag kang mag-alala, gwapong lalaki."
Pagkatapos tahimik na nag-isip si Angelia, "O banal na ina, bigyan mo kami ng iyong liwanag." Biglang may kumislap na gininto ang liwanag, malinaw at nagniningning. Ngayon lahat ng bagay ay ipinahina ng gininto ang kulay tulad ng rust clothes, na ipinahina, Twi'lek longsword, ipinahina, rust shoes, ipinahina, calamity, ipinahina. Ang madilim na bakal na kasuotan ay pinahira ng enchantment. Sa isip ni Jeffrey sa orihinal, kahit na dapat siyang maghanda para harapin ang mga miyembro ng raiding party, hindi niya dapat pabayaan ang gawaing sa dungsyon. Kung sa simula pa lang ay hindi niya nakayanan ang masamang aura ng libingan ng prinsesa, ang lahat ng paghahanda ay walang saysay. Ang mga mata ni ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Naisip niya na tapos na ang mga pangunahing paghahanda. Pagkatapos, nagtanong si Angelia kung paano siya magbabayad. Pagkarinig nito, iniabot ni Leona ang supot ng ginto sa kanya. 5 gamit, sa kabuuan ay 3,000 ginto. Babayaran ko na ang lahat. Pagkatapos, masayang kinuha ni Angelia ang supot ng pera at kumaway para magpaalam sa dalawa. Masaya ring yumuko si Leona para magpaalam. Sa isip ni ang 3,000 ginto para sa pag-enchant ni Angelia ay napakamura. Tiyak na tinulungan siya ni Wisios dahil sa kanyang mga koneksyon. Tinitingnan ang mga gamit sa paligid ng silid, sinabi ni "Kalkulahin na rin natin ang mga gastos." "Sigurado ka ba?" Nagulat si Leona at nagtanong, "Para saan pa?" Pagkatapos, nag-isip si at nagtanong, "Hindi ba't dahil sa'yo ay halos hindi ako nagbayad ng komisyon? Hindi lang naman 1 o 2 gamit ito." Pagkarinig nito, hinawakan ni Leona ang kanyang baba, at sa kanyang puso ay nag-isip siya na nagsakripisyo siya ng kaunti para makakuha ng puntos. Nagpakita siya na walang anuman. Sanay na tayo sa isa't isa. Agad na tiningnan siya ni Tiyak na nagmamadali ka para maghanda. Salamat. Dahil dito, tumingin si Leona kay na may pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nag-aatubiling sumagot si Leona, "Naiintindihan mo na ang aking puso." Nagtanong ulit si "Ngunit ano ang gagawin ko?" Agad na nag-alala si "Wala na akong pera." Pagkarinig nito, nagulat si Leona. "Ano? Anong sinasabi mo?" Ngayon, sa isip ni ang mga produkto ng cheese coke ay hindi masyadong mahalaga. At ang nayon sa kanyon ay hindi naman talaga isang dungsyon. Pagkatapos, nagpakita si ng pagiging kalmado at nagdagdag, "Wala akong nakuha na anumang mahalaga. Wala akong maibibigay sa'yo." Sa pagkarinig ng mga bagay na ito, nag-alalang mautal si Leona. Paano mangyayari yon? Wala man lang 1 sentimo. Sa huli, ikaw di. Agad na itinaas ni ang kanyang kamay at maihawak na maliit na susi. "Kaya." Pagkatapos ay naglabas si ng 2 bote na kulay asul at lila. Sinabi niya kay Leona, "Magbayad ako sa pamamagitan ng mga bagay na ito, okay lang ba?" Unang bote, Belyo, ika-negatibo 68 na kamamatay na laso ng Poison King. Pangalawang bote, Dragon, ika-negatibo 61 na kamamatay na lason. Pagkarinig nito, nag-alalang nagulat si Leona, nag-isip ng matagal na iyon ang mga nakamamatay na laso ng Persephone Society. Nakita ni na parang gusto ni Leona ang 2 bote ng nakamamatay na lason, itinataas niya ito para maabot niya. Masaya siyang sumagot, "Sige, okay lang. Ibigay mo na sa akin." Pagkatapos ay iniabot ni ang 2 bote ng nakamamatay na lason sa malayo. Umabot si Leona at sumigaw, "Ibigay mo na sa akin. Huwag kang magbiro." Nakitang nagbibiro pa rin si galit na sumigaw si Leona. Inis siya na nasisiyahan siyang pagtripan ang iba at patuloy na hinihingi ang 2 bote ng nakamamatay na lason mula sa kamay ni "Ibigay mo na sa akin." Pagkatapos, ibinigay din ni ang 2 bote ng nakamamatay na lason kay Leona at lumingon at sinabi, "Alalahanin na mag-ingat kapag nagbebenta ng mga bagay na iyon. Mapanganib si Molly. Huwag mong ibenta sa kanya." Masaya si Leona na hawak ang 2 bote ng nakamamatay na lason, hinahaplos niya ito. Sumagot siya sa sinabi ni "CJ." Nang makita si na umalis, kumaway si Leona para magpaalam. "Mag-ingat ka, yay. Puntahan mo ako pagkatapos ng pagsalakay. Ibabalik ko sa'yo ang sukli. Tandaan mong pumunta doon ha." Kinabukasan.
Sa isang templo na puno ng mga knights, nagtitipon ang lahat. Ngayon, isang nakatakip na lalaki ang nakatayo sa gitna ng mga tao, nag-iisip. Marami rin. Kung isasama ang mga knights at ang mga kapatid na babae na nagpapagaling sa templo, ilan kaya? Sinulyapan siya ng isang matandang lalaki at sumagot, mga 100 na. Sa ibang lugar, nakatayo si Zephyr kasama si Hela. Sa kanyang puso, naisip niya na ilan lang sa kanila ang nakaligtas sa kanyang nakaraang buhay. Ganito rin ang mangyayari sa pagkakataong ito. May boses na nagsalita sa harap ng lahat. Mukhang narito na ang lahat. Lumalabas na isang mahabang buhok na blonde na lalaki ang nakatingin sa mga tao sa ibaba. Ang pangalan niya ay Lucius. Sa isip ni Zephyr, ang pinuno ng raiding party ay ang knight na pinuno ng templo, si Lucius. Isang miyembro ng raiding party ng libingan ng prinsesa, na binubuo ng mga pari ng Light Temple, 18 knights, 1-0 na nagpapagaling na alipin sa hunting team, 20 katao. Heretic Interrogation Priest 12 interrogator, 6 na nagpapagaling na alipin ng Heretic Interrogation Team, 20 katao. Naisip ni Zephyr, sa kabuuan ay may 86 na tao, na hinati sa 2 grupo depende sa misyon. Ang Vanguard Team ay nakikipaglaban sa malapitan, nagpoprotekta sa daan, nangangaso, pagsubaybay sa Vanguard at iba pa. Ang Logistics Team ay umaatake sa malayo, nagpapagaling ng mga kapatid na babae, magic support at iba pa. Ang mga pinuno ay binubuo ng 4 na tao, pinuno ng Healing Team na si Akno, pinuno ng Logistics Team na si Leona, pinuno ng Vanguard Team na si Macias. At lahat sa paligid ay sumisigaw, Sir Lucius. Sir Lucius! O banal na ama! At walang iba kundi si Papa Lucius. Ang krus ay isang simbolo na ibinigay ng mga Diyos sa mga taong kanilang pinapaboran. Ang mga nagtataglay ng krus ay tatawaging banal na ama o banal na ina. Habang nabubuhay, mamamana nila ang pinakamataas na kapangyarihan mula sa mga Diyos. Pagkatapos ng kamatayan, magiging mga anghel sila para maglingkod sa mga Diyos. Si Lucius ay isang mingholi na nakatanggap ng krus noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Nagpatuloy sa pag-iisip si Zephyr, sinasamba ng mga tao ang banal na ama at banal na ina na parabang sila ay mga anghel. Naniniwala sila na isang karangalan na makita ng personal ang mga banal. Hindi ko akalain na magpapakita siya sa mga ordinaryong miyembro. Biglang may sumigaw na pumutol sa iniisip ni Zephyr. Lumingon si Zephyr at nakita si Hela na naggangalit ang mga ngipin habang tinitingnan si Lucius. Nakita ni Zephyr si Hela, hindi niya maiwasang mag-isip. Nagsalita si Lucius, ipinapahayag ko na ang raiding party na ito ay magtatapos sa patuloy na pagsisikap na buksan ang libingan sa loob ng 15 taon at mahahanap ang solusyon sa isa sa 8 misteryo ng sangkatauhan. Ang pangalan ng bawat taong lumalahok sa raiding party ngayon ay itatala ng simbahan. Ang mga alipin ay palalayain. Hinigpitan ni Lucius ang kanyang kamay, nagpapakita ng determinasyon. Sabay-sabay nating lampasan ang mga mahihirap na sesyon sa pagsasanay na nagsisimula ngayon at sumama sa akin para lumakad sa daan ng kaluwalhasyan. Ang mga taong nakatayo sa paligid ay patuloy na sumisigaw, O Mighty Arya, iligtas mo kami sa iyong walang hanggang liwanag. O Mighty Arya, iligtas mo kami sa iyong walang hanggang liwanag. Espesyal na pasilidad sa pagsasanay ang umiingay na tuktok ng hangin. Si Zephyr ay humahakbang paakyat sa tuktok, iniisip kaluwalhatian. Para kanino ang kaluwalhatian na iyon? Siyempre, kung magtatagumpay ang malakihang operasyon sa pagsalakay, makakatanggap ang mga kalahok ng walang hanggang karangalan. Gayunpaman, ang tunay na katangian nito ay hindi ang pagpupuri sa isang gawaing kabayanihan, kundi dahil sa materyal. Inutusan ni Matthias ang mga tao sa paligid. Ito ay isang maliit na piraso ng lapida sa dungsyon. Dapat masanay ang lahat sa madilim na enerhiya na ito. Panatilihin ninyo ito 24 paghahati 7. Naisip ni Zephyr na lumahok siya sa politika para makakuha ng karapatang dumalo. Ang raiding team ay nagtipon ng mga miyembro ng sektang tumatawag sa mga pondo para sa walang katapusang gastos tulad ng mga gastos para sa mga tao, gamit, potion, enchantment. Ang mga huling hakbang ng paghahanda ay nakumpleto na. At pagkatapos ng ilang taon, nabuksan na ang dungsyon. Pagkatapos ng matagumpay na pagbubukas ng dungsyon, ang mga bayan at mga daan ay itatayo sa mga matatag na lupain. Mamamana ng mga mamumuhunan ang malalaking kita mula sa lupa.
Ito ay isang malakihang operasyon ng negosyo. Ang Light Templar ay walang iba kundi isang kasangkapan para kay Saint Lucius na magamit para sa pagbubukas ng libingan. Ang mga taong may potensyal na makapasok sa raiding team ay hahasain. Ang mga taong napili ay sasanain din para maging mga piling mandirigma. Ang magic wand na hawak ni Leona ay biglang lumiwanag. Itinuro ni Leona, nag-uutos, isipin na ang liwanag na ito ay isang magic attack mula sa kaaway. Sinumang matamaan ng 3 atake ay mamamatay. Kunin ang mga espada at lumaban. Ito ang golem training, malakas na sabi ni Leona. Nagsimula ang simulation battle. Agad na iwinasiwas ng golem ang kanyang kamao sa lahat sa paligid. Pagkatapos ng utos ni Leona, halos walang makaiwas sa suntok ng golem. Isa-isa silang tumakbo, nagtataka sa isa't isa. Sobrang intense. Wala itong pinagkaiba sa tunay na laban. Patay na ako. Isang kahoy na stick mula sa kung saan nagpakita na gustong atakihin si Zephyr. Ngunit si Zephyr